Normal lang ba ang magselos? Ano ba ang magiging dulot nito sa isang relasyon? At ano nga ba ang dapat mong gawin kapag selosa ang partner mo? At paano nga ba mag-handle ng isang relasyon? For today's vlog guys, yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, shoutout muna kina Jerry Kalima, Ricky De La Cruz, at kay Martinez TV 23. Shoutout po sa inyong tatlo. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Hi guys! Kamusta po kayo sa mga hindi pa nga po sana nakakilala dyan? My name is Jinky. At paulit-ulit po ako maglalambing sa inyo. Sana bago tayo magsimula ay pakihit mo naman subscribe button dyan sa baba at pakiclick mo na rin notification bell para updated ka na nga sa mga bago kong upload na videos. Tara na po, simulan na po natin kagad yan pagkatapos ng intro. A few moments later. Hindi po lingid sa ating kaalaman na napakarami pong babae ang silosa. Ang pagselos po ay normal lang kung ito po ay katamtaman. Pero kapag po ito ay sumobra na, hindi na po ito maganda. So kadalasan nga po kapag po ang selos ay sumobra, ito po ay maaaring makasira ng relasyon. May mga ugali po ang isang babae na nakatago po yan. Sabi nga po nila, hindi po natin makikilala ng husto ang isang tao hanggat hindi po tayo nagsasama sa iisang bubong. At totoo naman po yan. So karamihan po sa atin, no, kapag magjowa pa lang ang babait, ang lalambing. Pero kapag mag-asawa na halimaw pala, no. So marami pong klase ng ganyan, no. At meron naman po na kung ano po yung ugali na pinakita sa'yo nung magjowa pa lang kayo, ganun din po talaga siya. So hindi po yan magbabago. So, depende nga po yan, no? Meron po mga babae at lalaki na pakitang tao kapag ka magjowa pa lang. Na kunwari, ang gagalang sa magulang mo kasi nga magjowa pa lang kayo. Pero kapag ka mag-asawa na kayo, kontrabida pala. So, kaya po napaka-importante na kilalanin po nating mabuti ang ating mga partner ngayon upang sa ganon ay hindi po tayo magsisi sa bandang huli. At punta lang po tayo kagad guys sa unang signs na silosa ang isang babae. Galit kagad kapag natagalan kang mag-reply sa kanya. So ito nga po ay napaka-common na signs na silosa ang isang babae. Sino po sa inyo ang nakaka-experience ng ganito sa inyong jowa or sa inyong asawa ngayon? Na kapag po ay nakita ka niyang online tapos hindi ka kagad nakapagbasa ng mensahe niya at hindi ka kagad nakapag-reply ay galit na kagad. So ito nga po ay palatandaan na sobrang silosa ng isang babae. At hindi lang po silosa, no, makitid din po yung utak. Kasi po alam naman po natin na kapag po tayo ay online, hindi naman po tayo nagpo-focus sa messenger lang natin, di ba? Po sa atin na online dahil po nanonood ng YouTube. At meron naman po iba na gumagamit po ng Google. At yung iba naman po ay ginagamit po nila sa trabaho. Hindi nga po porket na nakikita nyong online yung partner nyo ay iniisip nyo kagad na meron silang kausap na iba. So, hindi po yun maganda, no? So, ito nga po yung kadalasan na hindi po maintindihan ng mga babaeng sobrang silosa. So, ganun nga po kagad yung nasa isip nila, no? Baka meron kang kasyap na iba, tapos ini-ignore mo lang yung message nila kahit na online ka, hindi mo binabasa, ang tagal mo mag-reply, pero hindi po nila alam na yung cellphone mo po ay online lang, pero hindi mo hawak. Or hawak mo man, ay nasa ibang application ka naman at busy ka doon. Kasi meron nga po iba na nagda-drive po yan pero naka-online yan. Tapos kapag offline ka naman, hindi mo rin maintindihan, nagagalit din. Sasabihin sa'yo, bakit offline ka, ganyan-ganyan. So ganyan nga po guys yung mga sobrang silosa na babae. At punta na nga po tayo sa pangalawang senyales. Malate ka lang umuwi ay hindi ka na kagad kinikibo. Actually guys, marami po akong kakilala na ganito na kapag nalilate yung asawa nilang umuwi ay nagagalit na kagad, no? Hindi na kumikibo, hindi na umiimik. So, ito naman pong si lalaki ay naguguluhan. Bakit kaya hindi niya ako iniimik? Bakit kaya hindi siya kumikibo? So, ito nga po guys kasi yung mga ugali ng babae na nakatago na dapat alam nyo po. So, once po ang babae na kunyari na-late ka lang ng mga ilang minuto or kalahating oras at umuwi ka ng bahay or nagkita kayo at hindi ka na kagad kinikibo, silosa po yan. Yan po kasi yung tipo ng babae na gusto niya po ay on time kayong umuwi ng bahay. Tara po tayo sa senyales number 3. Palaging gustong nakabuntot sa'yo. Meron ka bang jowa ngayon or asawa ngayon na gusto ay palaging kasama mo siya kahit saan? Sa inuman, sa gimikan, sa galaan, or kahit na ano pang okasyon. Pues guys, huwag ka po magtaka, no? Sobrang selosa po ng partner mo pag ganyan yan. At minsan po ay real talk lang po tayo dito. Talaga nga namang nakakainis yung ganyang klase ng partner. Na yung laging nakabuntot sa'yo, wala ka ng kalayaan at wala ka ng privacy. Kahit po kasi tayo ay in a relationship na, meron pa rin po dapat tayong karapatan na maging malaya, no? So, ang ibig sabihin ko po dito, dapat meron pa rin po tayong kalayaan na magsaya kasama po ng kaibigan natin, pero
may limitasyon po dapat yan. Kasi nga, in a relationship ka na or may asawa ka na. So, pwede pong occasionally na pumunta ka po, makipagkita ka sa kaibigan mo, pero dapat maiksing oras lang. Mas priority mo pa rin yung pamilya mo. So, hindi naman po porket na sobrang laya nyo rin at sobrang bait ng asawa mo ay gagaguhin mo na rin, no? Wag po ganun, no? Kasi po, naiintindihan ko rin po yung ibang babae kung bakit sila naghihigpit. Meron din po kasi sila nakikita na mga signs na dapat po nilang higpitan o hawakan sa leeg ang isang lalaki. Pero katulad nga po ng sabi nila, no, kahit ano pa pong higpit ng hawak mo sa leeg niyan, kung maglolo ko yan, maglolo ko yan. Kahit talian mo pa po yun ng lubid, kung gustong kumalas niyan, kakalas yan. At kahit gaano ka pa po kaluwag sa partner mo, kung ayaw po niya magloko, hindi niya magloloko. Ako guys, sobrang luwag ko po sa asawa ko noon, na pinapayagan ko kahit saan, sa pera hindi ko hinigpitan. Kasi ayoko rin po na sinasakal siya, gusto ko po bigyan po siya ng kalayaan na pumunta po sa mga kaibigan niya, makipag-inuman, pamisa-misan. Pero syempre, katulad ng sabi ko, bigyan ng limitasyon. Para po kasi sa akin, yun po yung tama talaga na pag-handle ng isang relasyon. Dapat give and take po kayo, no? So, hindi lang po yung take ka ng take, no? Pero sa sitwasyon ko po, inabuso naman po ako, no? Kaya ganon, no? Nagloko pa rin po. Kaya guys, mag-ingat po kayo at dapat pag-isipan nyo po mabuti yung mga magiging desisyon ninyo. Kasi po, for example po, yung una nyo pong karelasyon ay maluwag, mabait, at malaya ka po sa kanya. Pero yung pinalit mo sa kanya ay napakahigpit naman. So, magsisisi ka lang po sa bandang huli, no? Kaya po lahat ng bagay ay dapat mo nang pag-isipan ng mabuti bago gumawa ng anumang aksyon. Punta na po tayo sa pang-apat na senyales. Madalas binubuksan yung mga social media account mo. So, opo, ito po ay senyales na sobrang selosa ng isang babae kapag lagi niya itong ginagawa, no? Yung tipo guys na imbis na magugas ng pinggan, parang inaabangan na matulog ka at buksan yung social media account mo. At yung tipo po na pagdating mo pala ng bahay, paglapag mo pa lang ng cellphone mo, hinahawakan niya na yung cellphone mo at sinecheck niya na yung mga message mo doon. Ito po ay isang ugali ng babae na wala pong tiwala at sobrang selosa. Actually guys, hindi po ito maganda, no? Ito pong ganitong klase ng ugali ng babae ay talagang nakakairita at nakakasawa. Sa relasyon po ay hanggat wala ka naman po nakikita or nararamdaman na kakaiba sa partner mo ay hindi mo dapat gawin yung mga ganitong klase ng bagay. Kasi po ito po ay magtutulak sa inyong partner na mawalan ng gana sa'yo. At ang number 5 na signs po ay ayaw kang payagan sa mga lakad mo. Yung tipo po na ayaw kang nawawala sa paningin niya. Bantay sarado lahat ng galaw mo. Sino pong nakakaranas sa inyo ng ganito ngayon? Kahit pupunta ka lang po sa kabilang bahay, sa kapitbahay mo, yung asawa mo lagi nandiyan sinisilip ka na kagad kung anong ginagawa mo. Tapos yung tipo po na nakipag-inuman ka lang sa kapitbahay mo, parang binibilang yung bote ng iniinom ninyo. Ako po, marami po ako nakikitang ganyan dito na parang ang gusto kumandong na lang sa asawa nila sa inuman. Parang ang gusto, tumayo na lang sa tabi ng asawa nila hanggang matapos yung inuman. Nagkasawa rin po ako pero never ko po yung ginawa sa kanya kasi nahihiya po ako, no. Sabihin na nga po natin na oo, selosa rin ako, nagsiselos din po ako, pero katamtaman po yun, nasa lugar po yung pagsiselos ko. Dapat naman po kasi yung pagsiselos ay ilagay po natin yan sa lugar na dapat, hanggat wala naman po tayo nakikita ang ginagawang masama ng mga partner natin ay hindi po tayo dapat na mag-isip ng masama. So, hindi nga po natin kailangan na bantayan yung ating mga partner para manatili sila sa atin. Dahil po kung talagang mahal ka niyan, mananatili po yan kahit na magkalayo pa po kayo. Punta na nga po tayo sa panghuling senyales. Kwentado lahat ng pera mo. Actually guys, ito pong senyales na ito ay sure na talagang selosa ang isang babae. So kapag po kwentado lahat ng sahod mo, ultimo barya kinukwenta, ultimo yung mga overtime mo, yung mga ganyan. So magugulat ka na lang tuwing araw ng sahod mo kapag iniintriga mo na yung pera mo ay sasabihin niya sa'yo, oh kulang to ah. Bakit? Di ba may overtime ka? O, nasan yung ganito ganyan? Nasan yung 500? Nasan yung 750? Ganyan. So, tatanungin ka ng ganyan, no? Yung tipo, guys, na parang hirap na hirap kang kumupit sa sarili mong sahod. Ang gusto niya po ay parang siya po lahat magbabudget at siya po yung magbibigay sa'yo ng budget mo. Sa isang relasyon po, hindi ko po masasabing normal ito na dapat po yung babae lahat nagbabudget. Dahil po, para sa akin, ang mas maganda po ay dapat hati po kayo. Kasi po, hindi naman po lahat ng babae ay magaling humawak ng pera. May mga lalaki rin po na magaling sa pera. Guys, hindi po porket na asawa po natin at jowa natin yan ay hahawakan na po natin sa leeg na parang robot. Sabihin po natin na asawa po natin siya ay hayaan po natin at bigyan po natin sila ng karapatan at kalayaan na gawin po yung gusto nila sa buhay nila. Pero syempre po, yung pangarap niya po sa buhay niya na gusto niyang abutin, dapat po lagi pong kasama tayo.
tayo na pamilya niya. Tayo po ay dapat lang makialam kung nakikita po natin na meron na po silang maling ginagawa. So kapag nga po tayo ay nagmamahal, normal lang po na magselos tayo. Pero ilagay po natin yan sa lugar at gawin po natin yan katamtaman. Dahil po kapag po yan ay nasobrahan, wasak pong relasyon ang ating matatagpuan. At guys, kung ganito pong klase ng partner ang meron ka ngayon ay kausapin niyo po siya ng masinsinan at sabihin niyo po sa kanya yung mga ayaw niyo sa kanya. Mas maganda po na mag-open po kayo sa isa't isa, sabihin niyo po yung mga problema ninyo, yung mga kinakainisan mo sa kanya, yung mga ayaw mo, yung ganyan. Kasi naman po na itatago niyo yung inis ninyo at maghahanap po kayo ng iba. So wala naman pong problema na hindi naaayos. Pag-usapan niyo po, kung hindi po magbabago, pag-usapan niyo pa rin. Kung hindi pa rin po magbabago, pag-usapan nyo pa rin. So, I'm sure naman po na kapag paulit-ulit nyo pong pinag-uusapan yan, magkakaroon po yun ng improvement kahit na konti. So, kailangan nyo lang po maghintay at magtiis. So, hindi po solusyon na nadidismaya kayo sa ugali ng asawa nyo ay maghahanap po kayo ng iba. So, isipin nyo rin po yung pinagsamahan ninyong dalawa, no? Alam ko po na kaya pong baguhin ang lahat ng bagay ng pag-ibig. Napaka-importante po sa isang relasyon na pantay lang po ang inyong desisyon. Tandaan nyo guys, ang selos po ay wala po yung idinudulot na maganda. Nga po ay nagdudulot ng napakaraming disappointment sa isang relasyon. So guys, that's all for now. Muli ay sana may natutunan po kayo sa video na ito. Maraming salamat po. See you again to my next video. God bless. Bye-bye!